si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinaigting ng Department of Education o DepEd kasama ang Knowledge Channel Foundation Incorporation o KFCI at Solar Picture Incorporation ang DepEd TV bilang learning strategy kontra learning loss tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magbibigay ang KCFI ng educational contents and materials na nakabase sa kurikulum ng DepEd habang maglalaan ng digital terrestrial television channel ng Solar Pictures para sa DepEd TV programs. Ayon pa kay DepEd Secretary Sonny Angara, bunsod ng lindol at bagyo, may mga guro na nagtuturo at estudyante na nag-aaral sa temporary shelters. Batid umano ng kalihim ang kanilang sitwasyon at tinitiyak niya na sa ganitong hakbang ay tuloy pa rin ang kanilang pagkatuto kahit walang internet connection. Pinag-utos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mabilisang pagkukumpuni ng mga infrastrukturang nasira ng nakaraang 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Kamakailang nag-utos si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na madaliin ang pagsasaayos ng mga infrastrukturang nasira sa Davao Oriental, epekto ng nakaraang 7.4 magnitude na lindol. Kasabay nito, nauna nang nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan at bilisan ang pagkukumpuni ng mga pasilidad gaya ng mga pampublikong paaralan, ospital at munisipyo sa nasabing probinsya. Ayon kay Dizon, mas maganda kung ang mga pasilidad ay matatapos agad na ayusin para tuloy-tuloy ang serbisyo ng lokal na pamahalaan at upang hindi na maalintala ang mabilisang pagresponde sa mga kalamidad at emergency. Bagamat minadali ang pagkukumpuni, kailangan pa ring panatilihing maayos at matibay ang mga infrastruktura ayon sa kalihim. Sa isinagawang inspeksyon sa lugar, unang sinuri ni Dizon ang mga critical facilities tulad ng Evaristo Moralizon National Vocational High School, Manay Municipal Hall at maging ang Davao Oriental Provincial Hospital sa Katil. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan, mabigyan ng maayos at komportableng pasilidad ang mga pasyenteng pansamantalang nasa labas pa ng hospitals. Matapos ang inspeksyon, nangako naman ang kalihim sa mga opisyal sa mga bayan ng Manay at Katil na binibilisan na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga public facilities na lubos na nasira ng lindol upang magamit at mapakinabangan na ito ng publiko. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng complete evacuation sa mga high-risk na komunidad bilang paghahanda sa Super Typhoon Uwan. Ayon sa DILG, kailangang maisagawa na ang evacuation bago ang araw ng Linggo kung kailan inaasahang tatama ang Super Typhoon Uwan sa bansa. Samantala, nananawagan rin ang ahensya sa mga LGU na linisin ang mga kanal, drainage systems at tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang mga kalsada, tulay at evacuation centers. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, itinaas ang Code Blue Alert sa buong bansa bunsod ng pananalasa ng bagyong Tino. MSRP sa imported na sibuyas, nakatakdang ipataw kontra overpricing. PBBM, nagdeklara ng State of National Calamity, pagtugon sa sakuna, nagpatuloy. False Bomb Threat Bill, ipinanukala ni Senator Estrada.
DPWH nagsampa ng 2 pang kaso ng bid rigging sa PCC. At 17, balik bansa para sa kanilang New World Tour sa March 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force.